Ang batas niya, lalong-lalo na yung Maharlika o investment fund scam, naisakatuparan nila, naipasa nila, naku, yung investment fund scam na yan, putang na, grounds for impeachment mo yan, Bongbong Marcos, ha? yung ano mo, yung Maharlika investment fund scam, nako, impeachable offense yan yung ginawa ninyo dyan. Ay nako, ay sos Mariosep. Eto, pakinggan ninyo mabuti ha. Ulit. Affected, right? So what he would need is a Senate that is for him. So is it time for him to intervene really between you and Senate President Cheese Escudero? No, I don't think so. I don't think the president should intervene. The president should never intervene in the Senate leadership. In my experience, again, from 1992 to the present, there were only 2 occasions where the Senate president wanted to inform the members of the Senate who his preference was. And we never listened to the others. Never. The Senate was in 1992, 19th Congress. It was Neptali Gonzalez who was Senate President. He was LDP President, and we were LDP. Kami yung pinakamarami nun. The President was Miguel Ramos from Lakas. In 1998, the Senate President Era, that was the only time that President Era expressed his desire, his wish that Senator Marcelo Fernandez be Senate President. Okay. We don't want him to be Senate President anyway, so that was okay. And then in 2010, President Noy wanted a member of the LP to be a member of the Senate, but we did not agree. We elected Senator Juan Ponce Enrile. As Senate President. And even from 1992 to 1998, I know we had 4 changes of Senate Presidents. Never did the President or President Ramos dip his finger into it. So I don't think the President should intervene. The President Marcos now, Jr., should not intervene in the Senate leadership race. No. Never. But a lot is at stake for Huwag kang makialam, Bongbong Marcos, ha? Huwag mo kayong pakialaman dito. Huwag kang mangimasok dito sa amin, ha? Animal ka. Wapakels ka. What do I want to import here? Ang gusto kong sabihin, lalong-lalo na, no, if you have kids, if you have younger people, younger crowd around you, okay? You tell them that etong mga to, nasabi ng sabi, merong mga influencer operation, ganyan-ganyan, silang gumawa niyan. Silang gumagawa niyan even before. Sila talaga ang nangunguna dyan. Ngayon, etong si Matilda, ang problem kasi dito, gumawa siya ng kasi 'di ba parang natalo na si Bam doon sa information war about doon sa free education act natalo na si Bam doon. So ngayon, I don't know, siguro parang feeling nila gusto nilang bumawi, gusto nilang bawian si Bongo. And I don't think kaya niyong bawian si Bongo sa Malasakit. Find something else. Hindi niyo mababawian si Bongo sa Malasakit. Ganun, because there are just so many pleasant experience sa Malasakit Center. Even before pa maging batas yan, yung pamamaraan ng pag-extend ng tulong ng Duterte administration ay isa sa mga pinakamarangal na pag-aayuda ng gobyerno. Kasi hindi naramdaman ng mga tao na busabos sila. Na parang hindi mo kailangan magmanilikod, magmakaawa para bigyan ka ng tulong ng gobyerno. You have the required documents, okay, we're going to find way on how to assist you. Ganun parate, walang mintis. Hindi mo kailangan umiyak-iyak, hindi mo kailangan pumila ng matagal sa mga opisina ng mga congressman, ng mga senador. Bayan, dahil nga po sa, alam mo naman, sa pamahalaan natin, wala nang imposible dito eh. Kahit labag sa batas, talaga nga namang susuwayin nila, di ba? Yun ang tanong dyan. Pero now, there will be questions kung itutuloy pa ba ang impeachment. Yan ho ang ating aabangan. At sa tingin ko parang malabo na. Una-una, ang dami na hong napalitan dyan at baka pa nga mapalitan yung speaker.
Hindi natin alam. sa paggulong ng impeachment trial na nagsimula po sa 19th Congress. Ayon naman kay isa sa mga House Prosecutor at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, dapat pong magtuloy-tuloy ang paglilitis kay VP Sara kahit pa po tumawid sa 20th Congress. Pero tandaan natin na kapag nagtapos ang 19th Congress, ang nagtatapos lang ang aming legislative power. Hindi na Ito naman yung paliwanag ng isang congressman, okay? Yung legislative power lang daw. tapos ang isang impeachment proceeding na nakahain na sa Senado. Natanong din kahapon si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa impeachment ni VP Sara. Iginit ng Pangulo na ayaw niya ng impeachment laban kay VP Sara, pero hindi niya raw sasabihan ng mga mambabatas kung ano ang dapat gawin. Narito ang kanyang pahayag. How many times do I have to say that? I didn't want impeachment. Walang naniniwala sa'yo. Hindi. Alam mo, Brad, bakit lagi mo sinasabi na how many times I would say that? Sa salita ni Aling Claire, paulit, ulit. Bakit? Bakit paulit-ulit? Alam mo kung bakit? Kasi walang naniniwala sa'yo. Nauuwi na lang sa puta na kahit naman magtrabaho ko ng parehas hindi rin naman ako mapopromote kasi hindi naman ako makapagsipsip sa presidente. Isipin mo ang dami-daming matagal ng practice yan yung ganyang na ako sa paningin ko hindi talaga tama. Kasi walang independent yung organisasyon na pumili talaga kung sino yung nararapat na mumuno sa kanila. Kasi kung mayroong tao na nakakaalam kung sino talaga ang magaling dyan sa kanilang organisasyon, ay mismong yung nasa loob ng kanilang organisasyon, hindi yung mga politiko na sibilyan. Ano alam nila sa organisasyon ng polis? Alam ba nila kung ano yung pinagagagawa, kung sino yung talagang, hindi talaga titino kasi pati yung mga militar at pulis nasasama sa politika. Ako matagal ko na nga sinasabi yan na iyan yung magiging PNP chief Wala naman duda doon, hindi na tayo baga nasusurprise diyan At malinaw naman na iyan ay kaya naging PNP chief ay dahil doon sa kanyang mga pinagagawa. Kung ganyan ang magiging sistema natin, parang may problema tayo sa organisasyon. Kasi madidemoralize yung iba niyan, yung ibang mga general diyan na umaasa na sila ay gumagawa ng maayos. Tapos biglang susulpot ang isang General Torre na dahil lang ginawa itong At ayun na nga, wag na natin patagalin pa itong ating pinakamahal na Pangulo. O pinakamahal dahil putang ina lahat nagmahal. Simula noong umuputong hinayupak na ito. Sabi nga nila mamimigay daw ng ginto. Putang ina, bukod sa gintong pangako, nagmahal parang ginto lahat ng bilihin sa Pilipinas. Oo, tapos itong pagmumukha nitong makapal, pabago-bago ng isip mga bossing. Sabi nga nila pag tinanong mo nga sila, sabi nga nila, di ba, yung kahapon na vlog natin, sabi ito daw kupal na ito. Kapag sinabi niyang Biyernes ngayon, kailangan mo talagang tiyakin na Biyernes ngayon dahil sa sobrang sinangaling nitong kupal na ito. Mapapadalawang isip ka talaga pag may sinasabi siya. Dapat to tahiin ng bibig nito dahil lahat ng sinasabi nito kabilagteran doon sa ginagawa niya Putangin ng tao na ito. Ngayon lang ako nakakita ng tao na ganito ka sinungaling. Putangin na. Mas sinungaling pa to sa sinungaling. Yung kapitbahay yung sinungaling na chismosa, putangin na, itapat mo rito, walang sinabi yun. Eto yung putaragis siyang kausap mo lang ngayon. Nangutang sa'yo ngayon, puta pagtalikod, nakalimutan na yung inutang sa'yo.
Oh, ito yung tao na putang ina bilib na bilib sa sarili. Akala niya siya pinakamagaling na tao sa buong mundo. Pero hindi niya alam, pag nakatalikod siya, putang ina, diring-diri yung tao sa kanya. Sabi ko nga sa inyo, pumunta to dyan sa Malaysia. Meeting ng ano yan, lahat ng mga leader sa buong mundo. Puta, alam na alam ng buong mundo kung anong katarantado ang ginawa niya sa bayan niya. Tangina, sinong maniniwala sa'yo kung ipinagkanuno mo yung hindi lang yung isang kababayan mo, actually lahat ng kababayan mo. Oo, lahat ng kababayan mo talagang tinrider mo, hindi lang yung isang tao. Tibayan mo. Oh. Eto, meron siyang bagong pakana. Na yung impeachment daw ni BP Sara ay wala daw siyang alam. Putang inan to. Napakasinungaling talaga ng hinayupak na ito. Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa na talagang